Katatapos lang ng shift ni Mark, isang 28 years old na call center agent. Madalas ay madaling araw siyang umuwi mula sa trabaho dahil hindi naman kalayuan ang inuupahan niyang bahay mula sa kanyang opisina. Karaniwan na sa kanya ang maglakad pa uwi. Sa kabila ng oras ng kanyang pag-uwi, hindi siya nakakaramdam ng pangamba. Tahimik at payapa ang baryong tinitirahan niya, kaya't walang dahilan para siya ay mag-alala. Dagdag pa rito, nasanay na siya sa ganitong sistema. Ang pinakamalaking problema lang naman niya palagi ay ang kinatatakutan sa baryo nila na si Mang Dante. Isang lasinggerong siga na walang alam gawin kung hindi ang maghamon ng away at mambulahaw tuwing gabi. Madalas itong nakakasalubong ni Mark na pasuray-suray sa kalsada. Laking pasasalamat ng binata na hindi naman siya sinasaktan o tinatakot ng lalaki. Madalas pa nga ay pinupuri siya ng lalaking siga. Natutuwa ito dahil sa kanyang kasipagan at pagiging matyaga sa kanyang trabaho. Si Mark ay isang simpleng lalaki lang. Pinalaki ng kanyang lola kasama ang kanyang kapatid. Ulila na kasi sila dahil parehong namatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente. Pinili niyang magtrabaho sa syudad at isinama niya roon ang kanyang lola at bunsong kapatid nang naging maayos at permanente na ang kanyang trabaho. Siya ang bumubuhay sa kanila, lalo na't matanda na rin naman ang kanyang lola Celia at yun ang hinahangaan sa kanya ng siga. Hoy! Hoy, Mark! Ay ka nga dito. May pag-uusapan tayo. Bilisan mo maglakad. Napahinto si Mark sa kanyang paglalakad sa tulay ng baryo San Mariano. Mula sa madilim na lansangan ay lumitaw sa kanyang unahan ang isang taong kilalang-kilala niya. Yun ay si Mang Dante. Pasuray-suray ito sa paglalakad palapit sa kanyang kinaroroonan. May hawak pa itong isang bote ng alak. Mang Dante, kayo ho pala. Madaling araw na po ah. Bakit nandito pa po kayo sa labas? Ay, sus. Para naman ngayon mo lang ako nakita sa lansangan ng ganitong oras. Ano ho bang sa atin, Mang Dante? May sasabihin ako sa iyong importante. Pakinggan mo ako. Po? Iho, napakasipag mo talaga, ano? Kaya hanga ako sa iyo eh. Di katulad ng ibang kabataan dito, natatamad-tamad, pasagot-sagot pa sa magulang. Katulad ng mga anak ko, lumaking mga walang pangarap sa buhay. Tulad ko, walang pangarap. Kayo talaga, Mang Dante, oo. Alam mo, sayang ka, Mark eh. Mabuti pa, maghanap ka ng bagong trabaho. Bakit naman po? Hindi na ligtas ang lansangan ngayon, lalo na kapag ganitong oras. Alam mo bang may aswang na gumagala sa kabilang baryo? Oo, sa kabilang baryo lang. May nabiktima na nga daw eh. Talaga ho? Pero totoo naman po kaya ang kwento na yon? Di ba, hindi naman totoo ang mga aswang at gawa-gawa lang yun ng mga mahihilig gumawa ng kwento? Nako, hindi ka maniniwala. Totoo ang aswang. Nakakita na ako. Lasing ka lang ho, Mang Dante. Hindi. Makinig kang mabuti. Kaninang umaga, galing ako doon. Nakita mismo ng mga mata ko. Yung bangkay ng tao, wak-wakan dyan at wala ng mga laman loob. Baka naman ho, may malaking atraso siya sa iba kaya ganun ang pagpatay sa kanya. Hindi kaya ng tao yun. Kahit baliw hindi gagawin yun. Isang mabangis na aswang ang may gawa nun. Naniniwala ako kasi nakita ko rin yun. Nakita ko mga palatandaan.
said ang dugo sa katawan ng biktima. Ni walang maski kaunting tulo sa lupa. Pagka ganun po ba aswang na kagad ang may gawa? Bahala ka kung ayaw mong baliwala. Ako binabalaan lang naman kita. Ang alam ko ho kasi base sa mga napapanood ko sa YouTube, ang mga aswang madalas sa probinsya mo lang matatagpuan. Pero lungsod po to Imposibleng may aswang mandante. Maniwala ka, Mark. Hindi imposible na makarating dito yun. Lalo na't tahimik ang baryo natin at madali lang puntahan. Mandante, mag-iingat na lang po ako siguro. Hindi ko pa po kasi pwedeng isakripisyo ang trabaho ko bilang isang call center agent Dito ko po kinukuha ang panggastos ko sa pag-aaral ng kapatid ko. Oo nga, naroon na tayo. Paano naman kung isang gabi may mangyari sa'yo? Paano na kapatid mo? Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng ibang trabaho. Yung hindi pang gabi tulad nito. Nako, sinasabi ko sa'yo, may nakausap nga ako doon na kinumpirma na may aswang talaga sa barangay nila. Aba, nakita daw niya mismo yung aswang. Harap-harapan. Talaga po? Ano po nangyari? Ganito, isang gabi daw, naglalakad daw sa pauwi mula sa inuman. Habang naglalakad siya, may nakasunod sa kanya. Paglingon niya, abay may aso. Akala niya ordinaryong aso lang yon. Pero nung nakalapit na daw siya, anak ng ibang-iba, mapupula daw ang mga mata nito at tila nagbabaga pa. Tapos, abay akalain mong nagpalit daw ng anyo at naging isang nakakatakot na halimaw. Aba, mabuti po at buhay pa po yung nagkwento sa inyo. Nakatakbo daw ang damotres Mabuti na lang kamo at laging may balisong sandala. Nasaksak niya daw ang aswang at nakatakas siya. Kung totoo po ang sinasabi nyo, bakit pa kayo paghala-gala sa gabi? Di po ba kayo natatakot dun sa aswang na yon? Hoy Mark, para sabihin ko sa'yo, wala akong kinatatakutan. Pero ikaw bata ka pa. Mag-iingat ka at kung kinakailangan, dapat palagi kang may baong-bawang o asin. Mabuti na rin yung may dala kang pamproteksyon. O sige na, umuwi ka na iho. Mag-iingat ka palagi. Sige ho, maraming salamat po sa paalala. Pero hindi po talaga ako naniniwala sa mga ganyan Mabuti pa po umuwi na rin po kayo, baka mapano po kayo dito. Hindi po ba nag-aalala ang pamilya niyo sa inyo? Sus, huwag mo silang alalahanin. Mas sanay na ako dito sa kalsada. Ikaw, huwag mong babaliwalay ng babala ko sa'yo. Tandaan mo yan, Mark. Sinasabi ko sa'yo. Opo. Pero sigurado po ba kayong magpapaiwan kayo dito? Parang di po kaya ng konsensya ko na iwan kayo dito Ay, huwag mo lang akong intindihin. Sabi ko nga matanda na ako. Saka ako siga dito, baka hindi mo nalalaman. Walang gagalaw sa akin sa barangay na to. Abay takot lang nila sa akin. Sige na, umuwi ka na. Ayoko mapahamak ka. Sige po. Pero sunod na rin po kayo Magpahinga na po kayo para bukas may lakas ho kayo ulit na uminom. Pagkasabi nun, ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Ilang hakbang pa lang ang naitutuloy niya ay muli niyang nilingon ang lasinggero. Sa liwanag ng iilang poste sa lugar na yon, nakita niya itong pasuray-suray pa ring naglalakad. Lumalakad ito ng mabagal at parang may kausap, ngunit wala namang tao sa paligid. Wala rin itong pakialam, gayong ang daang tinatahak nito ay palabas na ng kanilang barangay. Hanggang sa unti-unti na itong maglaho sa madilim na parte ng kalsada. Sa pagkakataong yun, ay naramdaman ulit ng binata ang pag-iisa. Hindi niya maipaliwanag
Pero nang maisip niya ang sinabi ng lalaking lasinggero, ay para bang may malamig na hangin biglang sumalubong sa kanya at dumampi ito sa kanyang batok. Nanayo ang kanyang balahibo at kasunod nun ay nakarinig siya ng mumunting kaluskos mula sa masukal na gilid ng kalsada. Pakiramdam din niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi. Imagination mo lang to, Mark. Imagination mo lang to. Nadala ka lang sa kwento ni Mang Dante. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang, ngunit ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila sinasabayan ng mahihinang yabag na hindi sa kanya. Kahit sinabi niya kay Mang Dante na hindi siya naniniwala sa aswang, ay likas pa rin kay Mark ang maging matatakutin, lalo na kapag may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang paligid. Wala to. Hindi. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Lola, tulungan niyo ako, Lola. Ang lola na kanyang tinatawag ay si Lola Celia. Dati siyang kilala bilang isang mahusay na albularya sa kanilang probinsya. Matanda na siya, ngunit nananatiling matalas ang kanyang isipan at malakas pa rin ang pangangatawan. Mahusay pa rin itong manggamot at ilan na nga sa kanilang mga kapitbahay ang nagpapatingin sa kanya. Hindi isang ordinaryong albularya lamang ang matanda. Galing siya sa angkan ng mga biyasang manggagamot at espiritual na lider. Ang kanilang angkan ay nag-ugat pa nung panahon ng mga Kastila, kung saan ang kanilang mga ninuno ay kilala bilang mga babaylan. Ang mga babaylan ay isang tagapag-ugnay sa mundo ng tao at ng mga espiritu. Sila ang tagapagtanggol ng kanilang komunidad at manggagamot gamit ang mga lihim na karunungan mula sa kalikasan. Noong bata pa si Mark, madalas niyang samahan ang kanyang lola sa panggagamot. Dito niya nasaksihan kung paano tumutulong si Aling Celia sa mga nangangailangan, sa mga may sakit na hindi maipaliwanag, mga biktima ng kulam o ng mga nakakatakot na hindi makitang nilalang. Sa likod nito ay di pa rin lubos na nauunawaan ni Mark ang tungkol sa ginagawa ng kanyang Lola Celia. Para sa kanya kasi, ang prinsipyo niya, to see is to believe. Ngunit dahil sa kwento ni Mang Dante, bumalik sa kanyang isip ang palaging babala sa kanya ng kanyang lola tungkol sa mga ganitong klase ng nilalang. Pagkarating ni Mark sa kanilang bahay, agad niyang binuksan ang pintuan. Malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit nang maamoy ang aroma ng kape mula sa loob, ay guminhawa ang kanyang pakiramdam. Sa maliit na lamesa sa kusina niya nakita ang lola na nakaupo habang nagkakape. Nakasuot ito ng lumang balabal at may hawak na tasa ng kape na gawa sa lumang porselana. May nakapatong na rosaryo at isang piraso ng sambong sa katabi nito. Mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Halos 1 oras ka nang atrasado sa iyong pag-uwi, apo ah. May nangyari ba? Parang pansit ko namumutla ka. Wala naman po, Lola. Nag-overtime lang po kami. Tapos nang pauwi na po ako, nakasalubong ko po si Mang Dante sa may tulay. Nag-usap po kami saglit. Nako, at inistorbo ka na naman pala ng lasinggero yon. May ginawa ba sa'yo? Wala naman po, Lola. Nagkwentuhan lang po kami. Alam niyo po, sinabi niya po sa akin na may nakita daw pong aswang sa kabilang baryo. May biktima nga rin daw po. Sabi pa niya, posible daw po na magawi dito yung aswang na yon at pinag-iingat niya po ako. At naniwala ka na ba sa kanya? Parang totoo po kasi. Sabi niya, nakitang wakwak daw po ang tiyan ng biktima at wala nang lamang loob. Said na rin daw po ang dugo. Pero Lola, tanong lang, may aswang po ba talaga? Totoo po ba mga ganun? May tao po ba o nilalang ba talagang gumagawa ng ganung karumal-dumal na krimen? Oo naman, apo. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin naniniwala? Lola,
Mahirap po kasi talagang paniwalaan kung hindi ko pa nakikita eh. Hindi lahat ng bagay ay kailangan makita para maniwala, Apo. Ang mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim ay hindi lang gawa-gawa. Totoo sila, Iho. Maniwala ka sa akin. Kapag nakakita ka ng hayop na hindi mo kilala at tila sinusundan ka nito, huwag kang magpakita ng takot. Ito'y maaaring hindi hayop, kundi isang nilalang na nagbabalat kayo lamang para ikaw ay biktimahin. Pero Lola, Apo, ang dugo natin ay mula sa dugo ng mga babaylan. Ang mga ninuno natin, silang mga unang nagbabantay sa kalikasan at nilalang nito. Alam nila kung paano kumilala ng aswang. Maraming beses na ako nakakita ng mga biktima nila. Ang mga sugat na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga may sakit na halos kinuha ng kaluluwa. At minsan, ako mismo ang humaharap sa mga nilalang na yon. kayo po mismo? Nakakita at nakalaban na po kayo ng aswang? Hindi ko lang naikikwento pa sa'yo, pero oo, Apo, tama ka. Nung medyo bata-bata pa ako, ay may nakasagupa akong aswang doon sa dating baryo natin sa probinsya. Talaga po? At bakit parang hindi ka naniniwala? Hindi naman po sa hindi ako naniniwala, Lola. Siguro kailangan lang talaga na makakita ako, maski isa para maniwala po ko. Kontrahin mo yung sinabi mong bata ka. Baka di mo kayanin kapag ikaw mismo nakakita. Makapangyarihan pa naman ang salita, Iho. Baka ka isang araw makakita ka. Abay teka, may ibibigay ako sa'yo. Nandito lamang yun sa aking bulsa. O heto, Apo. Isuot mo ito. Huwag mong aalisin ito sa katawan mo, lalo na kapag naglalakad ka sa dilim. Ano po ito, Lola? Isang uri ng espesyal na anting-anting. Iilan lamang ang may ganito, Apo. Kaya ingatan mo yan. Galing pa to sa mga ninuno nating babaylan. Ano pong tawag dito saka ano naman po ang maitutulong nito sa akin? Ang tawag dyan ay agimat ng sentinela. Isa itong bihirang uri ng agimat na hindi lamang proteksyon ng maibibigay. Kapag sinuot mo yan at nasa panganib ka, maaari nitong tawagin ng sentinela ng Gabon. Sentinela ng Gabon? Sino po yun, Lola? Ano po yun? Ang sentinela ng Gabon ay ang nakatakdang maging tagapagtanggol ng ating angkan. Isa siyang espesyal na nilalang at inialay ng ating mga ninuno ang kanilang katapatan. Kaya tayo nagkaroon ng tagapagtanggol laban sa masasama. Kayong ibinibigay ko na to sa iyo, pakiusap lamang, Apo. Ingatan mo to at huwag mong gagamitin sa masama. Ang sentinela ng Gabon ay isang espiritu na tagapagbantay o tagapagtanggol. Isa siyang makapangyarihang nilalang na itinalaga upang proteksyonan ang angkan ni Aling Celia at sa mga susunod pang henerasyon laban sa mga masasamang nilalang tulad ng aswang, barang, mangkukulam, maligno at iba pa. Ang nilalang na ito ay maaaring isang engkanto o elemento. May kaugnayan din ito sa espiritu ng kalikasan na naging kakampi ng mga sinaunang babaylan. Ang mga engkanto na ito ay nagboluntaryong maging bantay at tagapagtanggol bilang kapalit ng kanilang alyansa. Meron ding tinatawag na bantay espiritual. Isa itong espiritual na mandirigma o tagapangalaga na may natatanging kakayahan upang labanan ang kasamaan. Maaaring ito ay nilikha o isinumpa ng mga ninuno ng pamilya upang magsilbi bilang protektor. Isa pang uri ng sentinela ay ang misteryosong nilalang. Maaari itong magpanggap na tao o isang hayop at nagpapakita lamang sa tao kapag sa oras ng pangangailangan. Madalas, hindi siya nakikita ng karaniwang tao maliban sa tagapagdala ng agimat. Nagpapakita rin siya sa kalaban kung kinakailangan upang magampanan
ang kanyang tungkulin. Pero iho, may isa pa pala akong paalala sa iyo. Kapag pala nagagamit ang kapangyarihan ng sentinela, maaari kang manghina o mapagod kagad. Hindi lang sa pisikal na lakas, kundi maging sa espiritual. Seryoso po ba talaga to, Lola? Ako na po ang gagawin yung tagapangalaga ng agimat na to. Hindi ho ba masyado akong bata para tanggapin po ang ganitong kabigat na responsibilidad? Ikaw na nga, iho. At huwag mong tatanggihan, iho. Dahil nararamdaman ko na kailangan mo ang kapangyarihan nito sa mga susunod pang araw. Ayoko mapahamak ka, apo. Lalo na't madalas kang madaling araw nang umuuwi dahil dyan sa trabaho mo na yan. Kung ganun po, Lola, salamat po dito. Hayaan po nyo. Iingatan ko po ito. Pangako po. Pagkatapos ng kanilang seryosong pag-uusap tungkol sa agimat, tumayo si Aling Celia at inaya si Mark papunta sa kusina. Halika na, apo. Kumain ka na bago ka matulog. Inihanda ko na ang paborito mong sinangag at itlog. Alam kong gutom na gutom ka na mula sa trabaho. Ngumiti si Mark sa kanyang lola. Ramdam nito ang pagmamahal sa kanya at malasakit. Ang ganitong tagpo ay pangkaraniwan na lamang sa kanilang bahay tuwing uuwi siya ng madaling araw. Sanay na si Aling Celia sa ganitong tagpo ng araw, kaya't palagi itong gumigising ng umaga para ipagluto ang kanyang apo ng agahan at siguruhin na makakakain ito bago matulog. Lola, pasensya na po kayo at lagi kayong gumigising na maaga para lang sa akin, ha? Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan. Aba, apo, huwag mo nang alalahanin yon. Masaya ako na may naitutulong pa ako sa'yo. Isa pa, hindi ko kayang hindi magluto. Alam kong pagod ka at mahirap ang trabaho mo. O heto, sige na, kumain ka na. Matapos kumain, ay dumiretso na si Mark sa kanyang kama. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ay muling bumalik sa kanyang isip ang tungkol sa mga sinabi ng kanyang lola. Pabigat para sa kanya na dalhin ang agimat, lalo pat hindi naman siya naniniwala sa mga nilalang na pinag-uusapan nila. Ngunit dahil sa kanyang respeto kay Aling Celia, ay tinanggap niya ito at itinago sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa puso, tulad ng bili nito. Nakatulugan na ng binata ang pag-iisip, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pamamahinga, nagsimula siyang managinip. Naglalakad siya sa gitna ng isang masukal na gubat. Ang paligid ay tahimik at malamig ang simoy ng hangin. Sa di kalayuan ay nakarinig siya ng mabibigat na mga yabag at tunog ng mga naaapakang dahon at mga sanga. Sino yan? May tao ba dyan? Tumigil siya sa kanyang paglalakad at sinundan ng kanyang tenga ang tunog na kanyang naririnig. Ngunit bigla na lamang mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang. Isang aswang na may mahabang buhok, matutulis na ngipin, at mga kuko na tila kasintalas ng punyal. Ang mga mata nito ay galit na galit at ang itsura nito ay kasuklam-suklam. Nakatitig ito sa kanya. Takot na takot si Mark, ngunit hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Sumisigaw ang aswang. Galit na galit ang boses nito. Aw! Ikaw ang susunod na biktima ko! Palapit ng palapit sa kanya ang nilalang. Sinubukan ni Mark na tumakbo, pero hindi naman siya nakaalis sa kanyang pwesto. Ang aswang ay palapit ng palapit na sa kanya. Nagkaroon siya ng ideya. Hinaltak niya ang kanyang kwintas at inilabas yun at itinaas niya sa hangin. Lumayo ka sa akin! Ngunit sa halip na umatras ang aswang, lalo pang naging mabagsik ang halimaw. Tumalon ito at takmang kakagatin siya sa leeg. Nang sandaling yon, naramdaman ni Mark ang matinding init mula sa agimat na tila pumaloob sa kanyang katawan. Ngunit bago pa man magtagumpay ang aswang, bigla na siyang nagising. Ha! Diyos ko! Panaginip lang pala. Humawak siya sa kanyang dibdib.
kung saan nakasuot pa rin ang agimat sa kanya. Ramdam niya ang init nito. Napatingin siya sa bintana ng kanyang kwarto. Madilim pa ang paligid, ngunit tila may presensyang nakamasid sa kanya mula sa labas. Panaginip lang ba talaga yun? O isang babala? Habang nakahiga si Mark, ay pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nakakatakot na anyo ng aswang. At sa bawat pagsubok niyang makabalik sa pagtulog, ay muli lang nadudugtungan ang bangungot na yon. Kaya naman, ilang oras ang nakaraan ay ipinasya na lang niyang bumangon at lumapit sa may bintana. Mataas na rin ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat. Humawak siya sa kanyang suot na agimat. Tulad sa panaginip, ramdam niya ang init nito. Hanggang sa may nakita siyang isang tao na bigla na lang tumakbo. Nang mapansin niyang lumitaw ito mula sa likod ng isang puno sa tapat nila. Hindi niya nakilala ang taong yun. Nabalot kagad ng kaba ang kanyang dibdib. Anak ng... Ano yun? Sino yun? Napaatras siya mula sa bintana habang pilit na inaalala ang itsura ng taong tumakbo. Huminga siya ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit habang mas iniisip niya ang kanyang nakita, mas lalong tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Napatitig siya sa agimat na suot niya. Hindi kaya may kinalaman to sa panaginip ko? Maya-maya pa, narinig niya ang pagtawag ng kanyang lola mula sa kusina. Apo, halika rito, kumain ka na ng tanghalian. Halika na rito. Tinanggal niya ang tingin sa labas at naglakad papunta sa kusina. Nakita niya ang kanyang lola na naghahanda na ng kanilang pananghalian. O siya, iho. Aba teka, bakit parang matablay ka? Hindi ka ba masyadong nakatulog? Opo lola, hindi po ako masyadong nakatulog. Nagigising po kasi ako maya-maya eh. Apo, baka naman magkasakit ka sa ganyan. Di ba masama ang magpuyat? Tapos di ka pa nakakatulog na maayos. Baka mamaya ay bumigay ang katawan mo at mauwi sa pagkakasakit. Hindi kaya mas mainam kung maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Yung normal. Maski maliit ang sahod basta hindi ka lang napepwersa na magpuyat at umuwi na mag-isa tuwing gabi. Lola talaga oh. Ngayon pa ba'y halos mag-iilang taon na po ako nagtatrabaho doon. Wala na po kayong dapat na alalahanin sa akin. Kung magkakasakit talaga ako, hindi sana noon pa. Malakas ako no. Hindi po ako tatabla ng mga ganyan-ganyan. Ay nako apo, nakuha mo pang magyabang. Akala mo lang hindi ka tatablan, pero hindi ka si Superman. Tandaan mo yan. Relax lang po. Malusog po ang apo nyo. Lagi po ako nagba-vitamins at tamang kain. Kaya huwag kayong mag-worry, okay? Hindi lang ang katawan mong iniisip ko, apo. Pati na ang iyong kaligtasan. Lalo na ngayon, ang dami-dami nang nangyayari. Hindi mo alam kung sino o ano ang makakasalubong mo sa daan. Napansin ni Mark ang seryosong tono ng kanyang lola. Tumigil siya sa pagngiti at tumingin ng diretso sa matanda. O siya, sige na. Kumain ka na para makatulog ka naman ng maayos mamaya. Siya nga po pala. May nakita po ako kanina sa labas, Lola. Anong nakita mo? May tao po eh. Nagtatago po sa likod ng puno sa tapat ng bahay natin. Tapos po nung nakita ko siya, siguro napansin niya, bigla na lang po siya tumakbo. Ba't sino naman ang loko-lokong gagawa nun? Hindi ko nga po alam eh. Kinakabahan tuloy ako. Huwag kang kabahan. Nasa iyo ang anting-anting. May proteksyon ka, apo. Pagkatapos kumain, ay muling bumalik ang binata sa kanyang kwarto at sandaling nagmuni-muni. Muli siyang nakatulog. Pagdating ng alas 5 ng hapon, ay naghanda na siya sa kanyang muling pagpasok. Aalis na po ako, Lola. Baka maliit po ako sa trabaho. O sige, apo. Pag-iingat ka ha. At huwag mong kalimutang isuot lagi ang anting-anting na ibinigay ko sa'yo. Opo, Lola. Matapos ang araw na yon,
ay hindi akalain ni Mark na magsisimula na ang mga kababalaghang mararanasan niya. Muli, sa kanyang pag-uwi, ay dadaan na naman siya sa tulay. Ngunit sa pagkakataong yon, ay parang may mali, may kakaiba. Bago pa siya tumapak, ay napansin na niya ang isang asong kulay puti na tila nakaabang sa kanya sa gitna ng tulay. Nang makita siya ng aso, ay agad itong tumayo at tumingin sa kanya. Tumigil siya sa kanyang paglalakad at tumitig din sa aso. Isang malamig na hangin ang agad na dumaan at biglang nagtayuan ang balahibo niya. Hindi, Mark, hindi. Aso lang yan. Ano ka ba naman, Mark? Aso nga lang yan. Dahan-dahan siyang humakbang at papalakas ng papalakas ang kanyang kaba. Hindi, Mark, hindi. Wala kang dapat na ikatakot. Wala kang dapat na ikatakot, Mark. Diretso lang. Bulong niya sa sarili at pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Pero bago pa siya nakalapit, biglang tumahol ang aso. Napahinto si Mark at parang napako siya sa kanyang kinatatayuan. Tumahimik ang aso. Pakiramdam ni Mark ay parang may ibig sabihin sa kanya ang aso. Sa tuwing susubukan kasi niyang humakbang, ay bigla na lang itong tatahol at aangin hanggang sa bigla siyang nakarinig ng ungol na parang nanggagaling sa hukay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kakaibang lakas na tila umaakit sa kanya papalapit. Habang nakatingin siya sa aso, bigla itong umatras, ngunit hindi inalis ang mga mata sa kanya. Napakabilis na mga sumunod na nangyari. Ang puting aso ay bigla na lang tumakbo patungo sa ilalim ng tulay. Tinanaw ito ni Mark, pero hindi niya na nakita. Bagkus ay narinig niya na mas malinaw ang mga tunog na naririnig niya. Boses yun ng isang umiiyak na babae at humihingi ng tulong. Hindi nakapagdesisyon ang binata kung susundan ba niya ang aso o aalis na lang. Ngunit isang bagay ang sigurado, may kakaiba sa tulay ng gabing yun. Sa huli ay nagdesisyon ang binata na umuwi na lang pagkatapos na tumahimik ang paligid. Pagdating ni Mark sa bahay nila, hindi mawala sa isip niya ang nangyari sa tulay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang may pumipilit sa kanya na bumalik doon. Hanggang sa paghiga niya sa kama, naririnig pa rin niya sa kanyang isip ang boses ng babaeng humihingi ng tulong. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib na para bang may hindi siya natupad na tungkulin. Hanggang sa nagising siya dahil sa mga maingay na tao sa labas ng kanilang inuupahang bahay. Nagkakagulo ang mga yun at nagtatakbuhan. Bumangon si Mark at sinilip ang mga tao sa bintana. Nakita niya ang kanyang lola sa kanilang bakuran. Lola, ano po bang nangyayari? Bakit parang nagkakagulo po mga tao? Pupunta sila sa tulay, apo. Sa tulay? Bakit? Anong meron po? Nako, iho. May natagpuan daw bangkay ng isang babae sa ilalim ng tulay. Biglang natulala si Mark sa sinabi ng kanyang lola. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang bumabalik sa isipan niya ang mga nangyari kaninang madaling araw. Ang puting aso at ang boses ng babaeng humihingi ng tulong. Lah, kilala po ba kung sino yung babae? Hindi pa, apo. Pero sabi nila, mukhang dayo daw. Halika, sumama ka at tignan natin. Bagamat nag-aalangan, sumama si Mark sa kanyang lola patungo sa tulay. Nang makarating sila doon, napakaraming tao ang nakapaligid sa lugar. Nang makalapit sila, nakita ni Mark ang bangkay ng isang babae na nakahiga sa isang stretcher. Balot ng puting kumot, ngunit ang isang bahagi ng muka hanggang sa balikat nito ay nakalantad. Maputla at may bakas ng tila kagat sa kanyang leeg. Nanlamig si Mark sa kanyang nakita. Pakiramdam kasi niya ay may naging pananagutan siya sa nangyari sa babae. Narinig niya mula sa mga nag-uusap na tao na pinaghihinalaan nilang isang mabangis na hayop ang pumatay sa babae dahil umano naging kalunos-lunos ang sinapit ng biktima. Ayon sa mga ito,
Ang bangkay ay nakadilat ng malaki, tila nakakita ng isang bagay na nakakatakot bago mamatay. Ang leeg nito ay may marka ng kagat na parang mula sa isang hayop na may mahahabang pangil. Ang mga kamay niya ay tila nakaunat, parang pilit na ng laban bago nawalan ng lakas. Ang mga kuko sa kaliwang kamay ay bahagyang may pula, indikasyon na maaaring humawak siya sa lupa para kumapit sa kanyang buhay. Wakwak din ang kanyang dibdib pababa sa kanyang tiyan. Wala na itong lamang loob. Ang sabi pa ng iba ay wala raw silang nakitang bakas ng dugo sa biktima. Malinis ang hiwa, parang sinipsip ang dugo o nilinis muna bago iwan sa ilalim ng tulay. Kung ganun ang itsura ng biktima, nasisiguro kong aswang ang pumatay sa kanya. Lola, hinaan niyo po ang boses niyo at baka may makarinig po sa inyo. Aba, bakit mo ko pinipigilan? Ano bang masama sa sinabi ko? Magdudulot po ng mas grabing gulo yan, Lola. Hayaan niyo na lang po ang iba na magbigay ng kanilang mga opinyon. Huwag na po tayong makisali dyan. Apo, alam mo bang mas makakatulong kung may magsasabi ng totoo? Hindi natin dapat binabaliwala ang ganitong bagay. Lola, hindi naman po sa binabaliwala natin. Pero isipin niyo po, paano po kung makarating sa ibang tao na kayo pa ang nagkalat ng bali-balita tungkol sa aswang na yan? Baka magalit pa ang pamilya ng biktima o mga tao dito. Kung aswang nga ang may gawa, dapat malaman ng lahat para makapaghanda sila. Hindi ito biro, Apo. Ang mga ganitong nilalang ay mapanganib at hindi sila tumitigil hanggat hindi sila napupuksa. Naiintindihan ko po kayo, Lola. Pero hindi po rin tayo makakatulong kung tayo mismo magpapakalat ng takot. Alam niyo naman ang mga tao rito, madali silang maniwala at maghinala. Baka ang ending nito, Lola, may ibang mapagbintangan na wala namang kasalanan. May punto ka rin, Apo, sa iyong sinabi. Pero paano kung totoo nga may aswang sa lugar natin? Paano kung may sunod pang biktima? Kaya nga kailangan may gumawa na ng aksyon. Anong aksyon, Lola? Hayaan natin ang mga pulis na mag-imbestiga. Huwag na ho tayong makialam. Baka lalo lang po lumala ang sitwasyon. Umahimik si Aling Celia habang iniisip ang sinabi ng apo. Alam niyang may katwiran si Mark, pero mahirap para sa kanya na itikom ang bibig. Apo, kung totoo ngang aswang ito, hindi ito matatapos dito. Sigurado kung babalik pa siya. Tapos, paano kung ikaw ang... Wala hong mangyayari sa aking masama, Lola. Maniwala po kayo. Habang nag-uusap sila, ay napansin ni Mark ang puting aso sa gilid ng kalsada. Tahimik na nakamasid sa mga tao sa paligid. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay bigla itong tumahol. Lola! Lola! Yung aso! Yung aso na nakita ko kaninang pauwi ako. Anong aso, Apo? Hindi na nakapagpigil si Mark. Tangka niyang lalapitan ng aso pero tumakbo ito. Sinundan siya ng binata. Saan ka pupunta, Apo? Narinig niya ang pagtawag sa kanya ng matanda pero hindi siya huminto. Habang tumatakbo ang binata, pakiramdam niya ay mas lumalayo pa ang aso. Pumasok ito sa isang bakanting lupa malapit sa tulay. Isa itong inabandonang tambakan ng mga basura. May malaking puno doon ng akasya at doon tumigil ang aso. Dahan-dahan itong umupo habang nakatingin sa kanya. Ano ba talagang gusto mo? Ako ba? Sino ka? Ngunit wala namang naging reaksyon ng aso hanggang sa may narinig siyang mga kaluskos mula sa likod. Napalingon si Mark at nakita ang kanyang lola na sumunod. Mark, ano ba ginagawa mo dito, Apo? Private property ang lugar na ito. Delikado rito. Baka makasuhan tayo ng trespassing. Bakit po kayo sumunod, Lola? Ano pong ginagawa niyo dito? At bakit ako ang tatanungin mo? Nabuho kaya sinundan lang kita dito. Eh bakit nga po kasi kayo sumunod? Anong gusto mo? Hayaan na lang kita mag-isa dito, ganun ba? Trespassing ka, Apo. Halika na't baka mamaya ay mapahamak pa tayo sa ginagawa mong ito.
Sino ba kasi ang hinahabol mo? At bakit bigla ka nalang tumakbo dito? Sinundan ko lang po yung puting aso eh. Puting aso? Abay, nasaan? Nang lingunin ni Mark ang aso sa kinauupuan nito, ay wala na to doon. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, pero ni anino ng aso ay hindi na niya nakita. Naglakad siya papalapit sa lugar kung saan huling nakaupo ang aso, ngunit wala siyang nakitang bakas nito. Tila naglaho na lamang ito nang walang iniwang senyales. Saan napunta yung aso na yun? Hay nako, pambihira ka, bata ka. Mas kinikilibutan ako sa iyo kaysa doon sa patay sa tulay eh. Halika lang at makapagluto na lamang sa bahay. Baka mamaya umuwi na yung kapatid mo galing sa eskwelahan. Halika na. Sandali lang po, Lola. Tignan mo. May mga nakalagay po dito sa hukay. Bakit? Ano ba nakita mo dyan? Hindi ko po alam kung ano to eh. Sinipat na mabuti ni Mark ang mababaw na butas na yon. Lumapit na din ang matanda at nang parehas na nilang nakikita yon, ay nagpalitan sila kagad ng tingin. Sa tabi ng punong akasya, natuklasan ni na Mark at Lola Celia ang isang mababaw na hukay. Sa loob nito, nakakalat ang mga piraso ng tela. Ang ilan ay bahagyang nasunog, habang ang iba ay buo pa, ngunit may mga kakaibang pulang marka. Sa gitna ng mga ito ay may mga baryang tila sinauna. Bawat isa'y may ukit na hindi pamilyar kay Mark. Ito ay parang alay o gamit sa isang ritual. Ang paligid ng hukay ay may mga bakas ng nasunog na kahoy at natirang sunog na pulang tela. Diyos ko, ang palatagdaang ito. Bakit, Lola? Ano po ba yan? Ibig sabihin nito ay may isang nilalang na naglalagay ng tanda sa lugar na ito. Para bang isang palatandaan na teritoryo na niya ang ating barangay. Anong nilalang naman po yun, Lola? Sa amoy pa lang ng hangin, batid kong isang aswang ang may gawa nito. Ano pong ibig niyo sabihin? Nais ng aswang na to na gawing teritoryo ang lugar na to? Hindi lang basta teritoryo iyo. Maaari dito na rin siya mamugad at mambibiktima. Ano pong gagawin natin, Lola? Kailangan nating wasakin ang tanda na ito. Pero hindi ito simple. May mga bagay na dapat gawin para siguraduhin na hindi tayo gagantihan ng masamang nilalang na may gawa nito. Sinasabi ko na nga ba, at posibleng aswang ang pumatay sa babaeng yon. Gagawin na po ba natin ngayon o tatawag tayo ng albularyo? Sira ulo ka ba? Albularya ako. Tatawag ka palang iba. Abay, damuho kang bata ka. Kumuha ka na nga lang ng mga tuyong damo sa paligid at magsusunog tayo. Kailangan kong basagin ang ritual na ginawa dito para di na makabalik ang aswang. Kaagad na namulot ng mga tuyong dahon ang binata at nang makaipon ng sapat na dami ay mabilis niyang iniabot ito sa kanyang lola. Inipon ito sa hukay. Nagsimulang magdasal ang matanda. Nang matapos ay kinuha nito ang posporo sa kanyang bulsa at sinindihan ang mga tuyong dahon. Pero hindi na ituloy yun dahil biglang sumulpot ang lasinggerong si Mang Dante. Hoy! Hoy kayo! Ano ginagawa niyo rito ha? Nakita mo kayo? Parang may dinadasalan kayo dyan. Ano yan ha? Nangungulam kayo no? Mang Dante, hindi po kami nangungulam. Ano yung ginagawa niyo dyan? Nakita ko, nagdadasal ang lola mo. Abay tumitirik pa ang mata. Umalis ka na ka rito at huwag mo kami pakialaman, lasinggero ka. Hindi ito pangungulam. Sinusubukan kong basagin ang sumpa ng aswang sa lugar na ito. Ano ka mo? Sumpa ng aswang? Ano sumpa sinasabi mo, tanda? Nanunumpa ba ang aswang? Pabirang matanda ito. Abat, pilosopo ka dabuho ka. Hoy, matandang ugod-ugod. Tigilan mo yan. Magdadala ng malas yung ginagawa nyo. Walang iya. Akala ko pa naman iba ka, Mark. May iba pala kayong ginagawa ng lola mo.
Nagkakamali ka, Mandante. Iba ang iniisip mo. Wala kaming ginagawang masama ng lola ko. Wala. Naka, kita-kita ko ah. Tigilan niyo yan. Pag inituloy mo yan, tatawag ako ng pulis. Pakukulong ko kayo. Mandante, hindi niyo po naiintindihan eh. Delikado po itong nakita namin at kailangan namin itong alisin bago may masamang mangyari. Wala akong pakialam kung ano man ang ginagawa nyo. Basta tumigil kayo o ako mismo ang huhuli sa inyo, baka pusasan ko kayo dito. Biglang tumayo si Aling Celia. Hawak pa rin ang posporo sa kamay. Hoy ikaw, Dante. Kung gusto mo mamatay sa kamay ng aswang, sige, pigilan mo kami. Pero kung ayaw mo may masama pang mangyari, tumabi ka dyan at hayaan mo kong tapusin ito. Hoy tanda, huwag mo kong dinadaan-daan sa ganyan ha. Ikaw ang tumigil. Tignan mo to. Itong mababaw na hukay. Tignan mo, Dante. Tignan mo ang laman. Bahagi ito ng ritual ng aswang. Gagawin niyang teritoryo ang barangay na to. Kung hindi ko to sisirain, babalik siya para pumatay ulit. Lumabas kayo sa bakuran ko. Labas! Po? Narinig niyo naman ang sinabi ko, di ba? Umalis kayo sa bakuran ko. Ibig sabihin, sa inyo po ang bakanting lupa na to? Ano nangyari yon? Oo, sa akin ang lupa na to. Kaya wala kayong karapatang gumawa ng kung ano-ano rito nang walang pahintulot ko, mga damuho kayo. May nangyayari na sa lupa mo, Dante. Kung hindi mo aaksyonan, ikaw ang unang mapapahamak. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong pakialam sa sinasabi mong aswang. Ang alam ko lang, kailangan niyong umalis dito. Mang Dante, kung sa inyo nga ang lupa, di ba dapat mas lalo kayo mag-alala? Paano kung may mangyari sa inyo o sa pamilya niyo dahil dito? Pamilya. Wala akong pakialam kung aswang man yan o kung ano. Ang gusto ko lang, umalis kayo bago ako magsumbong. Oo na, sige na. Sige na. Aalis na kami. Pero Lola, wala na tayong magagawa, Mark. Kung ayaw niyang makinig, mas mabuti pang umalis na lang tayo. Halika na. pero nasimulan na po niyo ang ritual. Paano po yun? Hindi ba mas lalala kung dito matutuloy? Oo, pero kung wala siyang pakialam, wala tayong magagawa. Baka magdulot pa tayo ng mas malaking gulo kung pipilitin natin. Kailangan maghanap na lang tayo ng ibang paraan. Dahan-dahang lumabas ng bakuran ni Mandante ang maglola. Nang makalabas na sila, tinignan ni Mark ang kanyang lola. Panay ang buntong hininga nito at malalim ang iniisip. Habang naglalakad palayo, hindi mapigilan ni Mark ang magtanong muli sa kanyang lola. Lola, kinakabahan po talaga ako eh. Natigil niyo po yung ritual. Ano po mangyayari doon? Mapapadali ang paglapit ng aswang sa kanyang target. At kapag nalaman ng aswang na sinubukang kontrahin siya pero nabigo, maaaring lumaban ito ng mas marahas bilang ganti. Pero susubukan ko maghanap ng iba pang paraan. Pero kailan, Lola? Baka may mabiktima ulit bago pa tayo makakilos. Napatingin si Aling Celia sa langit. Tila humihingi ng sagot mula sa itaas. Alam niyang tama ang sinabi ni Mark, pero limitado ang kanilang ginagawa nang wala sa tamang lugar. Sa isip niya, mas mabuting umisip ng mas maayos na plano kesa magpadalos-dalos. Pagkarating nila sa kanilang bahay, naupo si Aling Celia sa lumang upuan at muling tinignan ang kanyang apo. Apo, huwag ka na kaya munang pumasok mamaya. Po? Kinakabahan ako, Apo. Yung pag-uwi mo ng madaling araw na nag-iisa. Pero Lola, mahirap pong hindi pumasok eh. Paano po magasusin natin dito? Alam ko yon, Apo. Pero iba ang kutob ko. Baka may masamang mangyari sa'yo. Lola, sanay na po ako. Lagi ko namang ginagawa to, di ba? Kaya ko pong ingatan ang sarili ko. Hindi tutulad ng dati, Mark. May aswang na gumagala. At hindi natin alam kung sino ang susunod niyang bibiktimahin.
Napatingin si Mark sa kanyang lola. Ramdam niya ang pag-aalala nito. Pero alam din niyang kailangan niyang kumayod para sa kanyang pamilya. Lola, naiintindihan ko po ang takot niyo. Pero hindi po ako pwedeng tumigil. Kung hindi ako magtatrabaho, paano na lang tayo? Lalo na po si Bunso. Kung titigil ako, pati ang pag-aaral niya po maapektuhan. Kung magpalipat ka na lang ng ibang oras, Apo. Lola, hindi po ganun kadali yun. Hindi po ako pwede magdikta ng oras ng aking pasok. Baka po mapagalitan po ako ng team leader namin. Kung lumipat na lang tayo, Apo, maghanap na lang tayo ng ibang mauupahan sa ibang barangay. Lola, alam ko sasabihin mo, Apo. Pero ako bilang lola mo, hindi mo ako mapipigilang mag-alala sa'yo. Wala na ang mga magulang mo. Kaya ako na lang ang natitirang nagpapaalala sa'yo. Salamat po, Lola. Pero nangangako po ako, mag-iingat po ako, Lola. Hindi ko po hahayaang may mangyari sa aking masama. Mabilis na lumipas ang mga oras. Muling pumasok sa trabaho si Mark. Ngunit ng gabing yun ay nagkaroon ng half shift. Kaya naman 11:00 pa lamang ng gabi ay umuwi na ang binata. Pag uwi niya mula sa trabaho ay nakita niyang may tao sa paligid. Kaya naman nawala ang kaba niya at takot sa tulay. Habang naglalakad siya, napansin niyang may pulubing nakaupo sa gilid nito ng kanyang madaanan. Nakayuko ito pero napansin niyang nakatingin ito sa kanya sa kabila ng mahabang buhok na tumatakip sa mukha nito. Huminto siya saglit at tinignan ang pulubi. Manong, ano pong ginagawa niyo dito sa tulay? Ngayon ko lang po kayo nakita dito ah. Nang humakbang siya para sa nalapitan ang matanda, ay may malamig na ihip ng hangin ang naramdaman niya mula sa likod.